Maligayang pagdating sa Joe Recaps. Samahan kami ngayon sa pagtalakay ng pelikulang The Revenant, 2015, isang American epic revisionist western survival drama. Mag-ingat, may mga spoilers. Ang pelikula ay nagsisimula sa isang eksena kung saan ang grupo ng mga manghuhuli, kasama sina Hugh Glass at ang anak niyang si Hawk, ay tahimik na dumadaan sa kagubatan upang manghuli ng mga pelts. Ang kwento ay itinakda sa 1800, isang panahon ng kolonisasyon sa Hilagang Amerika. Dahil dito, hindi maiiwasan ang mga sagupaan sa pagitan ng mga katutubong tribo at mga kolonisador mula sa lumang mundo. Ang kampo ni Henry at ang kanyang mga kasamahan, kabilang sina Glass at ang kanyang anak, ay inatake ng isang pangkat ng mga arikara. Nang mapagtanto ni Glass ang panganib, bumalik siya upang himukin ang iba pang mga mangangaso na magtulungan at sumakay sa bangka papunta sa ilog. Makalipas ang ilang sandali, ang ilang mga mangangaso na nakaligtas ay nakasakay sa bangka at nakatakas. Inupahan si Hugh Glass upang pangunahan ang grupo ni Henry dahil pamilyar siya sa teritoryo. Iminungkahi ni Glass na bumaba sila sa bangka at maglakbay patungong Fort Kiowa, ang kanilang base. Tinutulan ito ni Fitzgerald, isang masungit na manghuhuli na naniniwala na ang mga ideya ni Glass ay palaging nagdadala ng kamatayan sa kanilang grupo. Ngunit sumunod pa rin ang grupo sa utos ni Glass na magdala ng mga pelts at gamit sa pampang. Inutusan ni Henry ang grupo na itago ang lahat ng mga pelts sa isang nakatagong lugar at magtungo pabalik sa Fort Kiowa na medyo malayo. Habang tumutol si Fitzgerald sa plano ni Glass at tinatawag itong hangal, patuloy na binabastos ni Fitzgerald si Glass at ang kanyang anak na si Hawk. Matapos nito, inutusan ni Kapitan Henry ang grupo na maglakbay sa kagubatan pabalik sa kanilang base. Samantala, ang mga Pawnee ay naghanap ng mga bakas ng Puwawa, ang piniratang anak na babae ng pinuno ng tribo. Pinangunahan ng pinuno ang paghahanap at naglakbay sila papuntang Hilaga matapos nilang makakita ng ilang bakas ng campfire. Kinabukasan, nagpatuloy ang mga mangangaso sa kanilang paglalakbay sa kagubatan. Habang naglalakad si Glass sa kagubatan, nakita niya ang ilang mga cub ng oso. Bigla, tumakbo ang ina ng oso patungo sa kanya at inatake siya upang protektahan ang kanyang mga anak. Makalipas ang ilang sandali, nang makita ng oso si Glass na hindi gumagalaw, iniwan siya at tumakbo papunta sa kanyang mga anak. Pagsasamantalahan ni Glass ang pagkakataon, kinuha ang rifle at binaril ang oso, ngunit siya ay itinulak pabalik at muling tinamaan. Kinuha niya ang dagger at tinaga ang oso ng maraming beses upang patayin ito, ngunit pareho silang dumagundong pababa ng dalisdis. Sa huli, namatay ang ina ng oso na nag-iwan kay Glass na malubhang sugatan. Siya ay natagpuan kalaunan ng ilan sa mga kasama sa grupo. Agad na binigyan ni Henry ng first aid, ngunit dahil sa kalubhaan ng sugat, inisip nila na baka mamatay siya at iiwanan. Samantala, sa kampo ng Pawnee, lumapit ang isang Pranses at nakipagnegosasyon sa lider ng tribo. Nais ng lider na dalhin ng mga Pranses ang mga kabayo at mga armas upang hanapin ang kanyang anak na babae kapalit ng mga pelts. Matapos suriin na ang mga pelts ay may tatak na maaaring ipamahagi lamang sa mas murang halaga, nagpatuloy ang negosasyon. Sa wakas, tinanggap ng Pranses ang kasunduan at binigyan ng pinuno ng 5 kabayo. Habang nangyayari ito, nakaisip ng bagong plano si Henry. Hinati niya ang isang grupo ng 9 na nakaligtas sa 2 pangkat. Ang unang pangkat ang mauuna at magsisiyasat sa unahan habang ang pangalawang pangkat ay susunod, dala si Glass. Sa puntong ito, si Glass ay nakahiga sa lupa. Laging nandoon si Hawk sa kanyang tabi, tinutulungan siyang labanan ang sakit. Sa isang malamig na umaga, sama-sama nilang binuhat si Glass sa isang stretchers, mabagal na patungo sa kanilang base. Ngunit ang masamang panahon at ang nalalapit na kamatayan ni Glass ay nagpapalala lamang sa sitwasyon. Pagod na rin ang grupo. Inisip ni Fitzgerald na kailangan nilang patayin si Glass upang magawa ang awa. Ngunit hindi kayang pull ni Henry ang gatilyo at tapusin ang buhay ni Glass. Nag-isip sila ng paraan at nagtakda na magbabayad si Henry ng 3 tao upang maghintay at mag-alaga kay Glass, kabilang na ang kanyang anak na si Hawk. Pumayag si Jim Bridger, isang batang manghuhuli, na manatili kung babayaran siya o hindi. Nag-alok si Fitzgerald na manatili at mag-alaga kay Glass, ngunit kapalit nito, gusto niyang bayaran siya ng $300 upang mapunan ang pagkawala ng mga iniwang pelts. Bago maghiwalay, ipinangako ni Fitzgerald kay Henry na aalagaan niya si Glass hanggang sa huling hininga nito at bibigyan siya ng maayos na libing kapag namatay ito. Habang nakahiga, nagsimulang magbalik tanaw si Glass sa magagandang sandali kasama ang kanyang pamilya. Ilang taon na ang nakaraan. Sunod na lumitaw ang isang traumatic na nakaraan nang maalala niya ang pagkamatay ng kanyang asawa sa isang massacre. Hindi nagtagal nang umalis na sina Henry at ang iba pa, naghukay si Fitzgerald ng isang hukay at pinilit patagilid na patayin si Glass. Mabuti na lang at nahuli siya ni Hawk. Nang subukang tawagin ni Hawk si Jim para humingi ng tulong, pinatay siya ni Fitzgerald upang itago ang kanyang krimen. Pagbalik ni Jim mula sa sapa, wala na si Hawk. Nagkunwari si Fitzgerald na hindi niya alam, ngunit napanood lahat ni Glass ang nangyari at nagbigay siya ng masamang tingin kay Fitzgerald.
Pagdapo ng gabi, habang mabilis na natutulog si Jim, ginising siya ni Fitzgerald at inisip na may arikara na pag-atake kaya kailangang tumakas. Bago umalis, hinila ni Fitzgerald si Glass at itinulak siya sa isang hukay na may lupa, binaril at pinatay siya kahit na si Glass ay sumisigaw sa sakit. Sinubukang pigilan ni Jim si Fitzgerald, ngunit ipinag-utos niya kay Jim na tapusin si Glass upang siya na lamang ang makaalis. Ngunit hindi kayang gawin ni Jim ito. Iniwan ni Jim ang isang lata ng tubig kay Glass at sumunod kay Fitzgerald upang makatakas. Samantala, nagpatuloy sina Henry at ang kanyang grupo patungong Fort Kiowa. Sa ilalim ng hukay, nakalabas si Glass at gumapang upang maghanap ng tulong. Sa isang puno, natagpuan niyang nakahiga at hindi gumagalaw si Hawk. Habang bumabalik si Jim at Fitzgerald, napagtanto ni Jim na niloko siya ni Fitzgerald. Inamin ni Fitzgerald na iniwan nila si Glass dahil wala ng pag-asa na makakaligtas si Glass. Nagpatuloy sila patungo sa base, habang si Glass naman ay nakakaramdam ng matinding lungkot at galit. Gumapang siya patungo sa ilog upang maghanap ng tubig at mag-isip ng paraan upang magpagaling. Natagpuan siya ng tribong arikara at nagtakbuhan. Mabilis siyang tumalon sa isang talon ng tubig. Pagdating ni Glass sa ibaba ng ilog, dumikit siya sa isang puno at nakarating sa isang malaking bato. Samantala, sina Fitzgerald at Jim ay patuloy na naglalakbay at natagpuan ng isang nayo ng mga katutubo kung saan iniwan ni Jim ang ilang pagkain nang hindi alam ni Fitzgerald. Habang ang araw ay sumisikat, si Glass ay nagising at nagpatuloy sa paglalakbay. Sa gitna ng gubat, nakatagpo siya ng isang pony na tao na nagbigay sa kanya ng pagkain at tulong. Kinabukasan, nagising si Glass at patuloy na naglakbay pagkatapos magkaroon ng panaginip tungkol sa kanyang yumaong asawa. Mukhang mas mabuti na siya at nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Habang naglalakad siya, nakakita siya ng isang grupo ng mga lobo na umaatake sa isang bison. Nang gabi, napansin niyang may ibang tao sa malapit. Isang pony na lalaki na kumukuha ng mga natirang hayop mula sa pangangaso ng mga lobo ay nakatagpo sa kanya. Hindi nagtagal, nagpatuloy silang kumain ng tahimik nang hindi nagsasalita. Kinabukasan, ginising ng pony na lalaki si Glass. Ibinunyag ni Glass na siya ay inatake ng isang oso at ang kanyang anak na si Hawk ay pinatay ng isang masamang tao. Naawa si Hekuk, ang pony na lalaki, kay Glass, ngunit pinayuhan siya na huwag maghigante dahil nasa kamay ng may likha ang paghihigante. Nakita ni Hekuk ang galit ni Glass. Pagdating ni Jim at Fitzgerald sa Fort Kiowa, nagsisinungaling si Fitzgerald kay Henry tungkol sa pagkamatay ni Glass. Si Jim naman ay tahimik at nakakaramdam ng kasalanan sa mga nangyari. Kalaunan, binayaran ni Henry si Fitzgerald at si Jim. Habang walang hiya na tinanggap ni Fitzgerald ang bayad, tinanggihan ito ni Jim at umalis. Samantala, si Glass at si Hekuk ay magkasama at masaya, ngunit sila ay naharap sa isang malupit na snowstorm. Nahulog si Glass at nawala ng malay. Sa snowstorm, sinubukan ni Hekuk na gamutin si Glass sa pamamagitan ng pagpapasok sa kanya sa isang sweat lodge na siya mismo ang nagtayo. Habang sila'y nakatago sa loob, nanaginip si Glass na muling nagkita sila ng kanyang anak. Kinabukasan, pagkagising ni Glass, nakita niya si Hekuk na nakabitin sa isang puno. Ang mga Pranses na kampista sa paligid ang pumatay kay Hekuk. Dito nagsimula ang paghahanap ni Glass sa mga Pranses para maghigante. Habang naghahanap ng paraan upang maghigante, nakatagpo si Glass ng mga Pranses at sinubukang iligtas ang anak ng pinuno ng pony na si Poaka. Nang lisanin ni Poaka ang kampo, sinundan siya ni Glass, ngunit sa kanilang pag-alis, inatake siya ng mga arikara. Tumakas si Glass sa pamamagitan ng pagbagsak sa isang bangin at nakatagpo ng kanlungan sa katawan ng kanyang kabayo. Matapos ang kanyang paglakad at pag-iwas sa mga arikara, si Glass ay patuloy na naghahanap ng paraan upang makapaghigante kay Fitzgerald. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng mga pony at sa tulong nila, nakaligtas siya mula sa isang snowstorm. Habang patuloy siyang lumalaban sa mga pagsubok, natutunan niyang mas mahalaga ang pagpapatawad kaysa sa paghihigante. Sa huli, pagkatapos ng matinding laban, nakatagpo siya ng katarungan sa pamamagitan ng mga tribo at mga kapwa mangangaso. Mag-like at mag-subscribe para makapanood pa ng mga video na katulad nito at huwag kalimutang i-turn on ang inyong notifications. Malaki ang maitutulong nito sa aking channel. Salamat sa panonood.